Si Heidi. Heidi, go ahead. Pwede na po kayo magtanong. Hi. Good evening po, Pastor. Hello. Good evening po. Good evening po sa lahat ng nakikinig. Opo, sige po. Go ahead po. Pastor, bago po ako magtanong, gusto ko lang po mag-thank you sa inyo. Kasi matagal na rin po ako hindi nag-attend ng church kasi meron din po akong dating ganyang church na ina-attendan. May mga panata po sila. So, umalis po ako agad kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang sundin yung mga panata. So, parang lolokohin ko lang talaga yung sarili ko. So, thank you po na may mga totoong tao na katulad nyo talaga. Tsaka malawak talaga mag-isip. So, salamat po sa inyo. Thank you po sa Diyos sa paggamit po sa inyo. Glory to God po. Yung tanong ko po is yung, meron po kasing napakinggan ng mga previous session nyo po about sa blessings. Tsaka, ang tatanong ko lang po, kung meron po akong isang bagay na gusto pong matupad po para sa buhay ko, kasi gusto ko po mag-switch ng career. So, yung career ko po ngayon is parang nasa 20 years na po ako sa career na to. Maganda naman po yung sweldo ko, benefits, pero overtime po kasi, Pastor, parang na-burnout na po ako. So, parang po ako fulfilled yun. So, gusto ko pong mag-switch ng career. Pero, trinay ko pong mag-switch sa career na to and nag-fail po ako. So, meron pa ako napanood na isang napakalaking influencer. Sikat na influencer po ito. Sabi po niya na mag-iingat daw po sa mga pinagpe-pray kasi minsan daw po, kunwari, ganda po, iko-quote po siya ng konti pero hindi po verbatim. Sabi niya po kasi, halimbawa, pinag-pray niyo po na, Lord, bigyan mo ako ng patience, tapos ilalagay ka raw ng Diyos sa traffic. Kasi daw, pinagpanalangan mo raw yung patience. So, sinusubok na yung patience mo. So, parang mag-ingat ka raw po sa kung ano yung pinagpe-pray mo. So, kung halimbawa po ako gusto ko mag-pray ng isang career na gusto ko po dun mag-prosper financially, paano ko po ba malalaman kung sinusubok po ako or hindi po talaga yun yung para sa akin? Kapatid, okay lang ba na magre-reverse tayo ng sagot? So, magitan din ng tanong din ako sa iyo. Okay lang ba yun? Tatanong din Sige ako. po. Okay. Sige po. Para makapagsimula ako ng gusto kong sabihin sa iyo, no? Teka. Tanongin kita, kapatid, anong dahilan ng Diyos para subukan ka? Para saan? Kasi may mga narinig din po ako sa iba na nagpe-pitch po na minsan ang sagot daw po ng Diyos is yes, no, or wait muna. So, paano po malalaman? Ganun po. Tanongin nila kita, kapatid, saan sa Bible yung mga sinasabi nila? Na merong yes, no, or wait, saan sa Bible yun? Diba? So, tinan mo, no, ako na, sagutin na kita. So, tinan mo, no, maraming mga nagtuturo na wala naman sa Bible eh. Una, totoong may pagsubok. Ang pagsubok ay hindi ka mahihirapan. Kasi ang liwanag sa Bible na ayon ng Diyos na tayo'y nahihirapan, lalo na yung kanyang bride. Liwanag sa Bible niya no, na tayo daw itinakda ng Diyos hindi para parusahan, kundi iligtas. Nasa Bible yun eh. So doon palang contradict na. Bakit kailangan parusahan o bakit kailangan... Kasi parusa, kapatid, yung sinasabi mo, di ba, na kagaya ng sinasabi nila na kailangan mo ng patience, o sige, lalagay ka ng Diyos sa traffic. Ano yun? Di ba parusa yun? Parusa yung ganun eh, no? Para lang may matutunan ka. Hindi ganun, kapatid, hindi ganun ang Diyos natin. Ang issue dito, sinasabi natin na ang Diyos ay ganun yung, alam mo ba yung pahirap sa buhay? Parang ganun. Ang liwaliwanag sa Bible na tayo, kasi 2 verse lang naman ang magsasabi sa Bible na tayo ay ayaw ng Diyos eh. Una, tayo ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. So pag sinabing pinagpala at pinaburan ng Diyos, lahat ng mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon ay naisagot na niya noon pa. Ang tanging gagawin mo lang is magantay at magtiwala sa Kanya. Ngayon, pangalawa, wala akong makikita sa Bible, wala po sa Bible na gano'n ang ugali ng Diyos. Kaya nga lang, ito, bigyan kita ng halimbawa. Kaya nga lang, kung ang pananampalataya mo, gano'n ang Diyos na para subukan ka, ay talagang mangyayari nga sa iyo. Kasi binuka ng labi mo yun.
Pero kung tutuusin, kung tatanungin mo ang Diyos, isa lang bagay ang gusto niya eh. Naghirap siya para ikaw ay managana. Basa tayo. Tingnan mo yung pinakapuso ng verse. 2 Corinthians o 1 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians pala, chapter 8. I-meditate lang natin tong finished work of Christ. Ito eh. Kahit na siya mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa magitan ng kanyang paghihirap. Tingnan natin sa ibang version, mayaman. Ibig sabihin, pag sinabing mayaman kapatid, hindi po pera-pera yan Pag sinabing mayaman, kumpleto. Kumpleto ang iyong financial, kumpleto ang iyong tinatawag na aspeto ng buhay, kalusugan, at ang iyong relasyon. Kasi hindi mo masasabing prosper ka kung laging may kulang. Kulang na lang sa verse na to, sabihin ng Diyos, nais ng Diyos maging masaya ka sa buhay mo habang nandito ka sa daigdig. Kasi binayaran ni Kristo yun eh. Kung ang nais ng Diyos ay maging masaya ang buhay natin, bakit kailangan nating panawalaan na dapat tayo maghihirap para lang tayo magbago? For what? Diba? Doon tayo sa Bible, doon tayo sinasabi ni Kristo, ang ginawa ni Kristo, tayo ay maging, sa verse na to, kulang lang sinasabi sa verse na to na si Kristo ay naghirap para mapasaya ka lang. Nais ng Diyos na maging masaya tayo mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ng dyablo na hindi kalooban ng Diyos tayo maging masaya, kailangan tayo maghirap para matuto tayo. Hindi po ganun. Kaya nga lang kasi ang nangyayari, kapag yun ang pinanampalatayanan mo, hindi ka pipilitin ng Diyos sa paniniwala mo, mangyayari nga sa iyo yun. Kaya hindi prayer ang dapat iwasan. Ang iwasan natin, ating manampalataya sa mga bagay na ayaw nating mangyari. Basa. Bilang. Ito ugali ng Diyos to eh. Maaring alam nyo na to eh. No? Umiikot lang tayo sa verse na to. Ito ugali ng Diyos eh. Sabi sa bilang kasi, nakalagay yun, nakalimutan ko lang. Nakalagay doon, kung ano yung pinag-uusapan nyo, kung ano yung sinasabi nyo, yun ang mangyayari sa inyo. So, sa tingin ko kapatid, ang the best po niyaan, Numbers 14:29, ay sorry, balik tayo. 14:28, Kung ano sinasabi niyo sa aking pandinig ay yun ang gagawin ko sa inyo. Dito babagsak yun. Kaya nga kung ang paniniwala mo kapag hindi ka nag-tithes, hindi ka pagpapalain, mangyayari nga yun. Kung ano yung paniniwala natin na under the sun, kung ano yung pananampalataya natin ni under the sun, yun ang mangyayari sa atin. Pero kasi pinangako si Kristo na ayaw niya tayo maghirap, tayo daw ay pinagpalat, pinaburan. Doon tayo dapat manampalataya. Kaya hindi na kailangan pang turuan tayo ng mga bagay na Pwede mo naman piliin maging mapagpasensya. Pwede naman. Hindi naman big deal sa Diyos yun. Hindi big deal sa Diyos yun na kung mahina ang pasensya mo. Kaya nga lang, ikaw ang magsasuffer nun. Kapag hindi ka mapagpasensya, talagang ikaw ang mai-stress. Pero yung sabihin mong pipilitin ng Diyos na magbago ka, I don't think so. It takes time siguro. Magbago para matuwa ang Diyos sa'yo? Never. Kailangan mo magbago para matuwa ang kapwa sa'yo. Pero pagdating sa Diyos, never na natuwa ang Diyos sa atin kahit kailan. Maliban lang kung aangkas tayo kay Kristo. Kaya kapatid, alam kong napaka-deceiving ng tanong na yan o yung idea na yan. Pero dapat mag-focus tayo sa mga bagay na kung ano yung totoong ugali ng Diyos. Focus ka ron. Ang Diyos, nais ng Diyos na maging masaya ka. Ang Diyos, supportive sa mga plano mo sa buhay. Basta sabihin mo lang sa Diyos kung ano yung gusto mong gawin mo, gagawin niya sa iyo yun. Yun ang Diyos natin. Yun ang Diyos ng bagong tipan. Bakit? Anong basihan ko? You are in God's favor eh. Pinagpalat, pinaburan ka. So ibig sabihin, kung ano man yung kahilingan mo, ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Ang tanging gagawin mo lang is mag-antay at magtiwala lamang sa Kanya. Yun kapatid ang masasagot natin doon kapatid. Hindi na kailangan pang pahirapan ka. Ewan ko lang kung nasagot ko. Ewan ko lang. Pwede po mag-follow-up question. Sige, go ahead. Na related din pa din po sa question na yun. Kasi po yung career ko po ngayon, dati po kasi pinag-pray ko rin po itong career na to. Tapos pinaghirapan ko po talaga siya as in. Nasa magandang posisyon naman po ako ng career ko ngayon actually. Yun nga pa sabi ko nga po okay naman po yung basahod, okay naman po yung benefits sa akin. Pero
Ngayon po kasi iba na yung gusto ko. Parang yun nga po, parang hindi na po ako nakakaramdam kasi ng sense of fulfillment dito sa ginagawa ko. So from the prayer that I had before, parang gusto ko pong sabihin sa Diyos na, Lord, hindi pala talaga hindi pala talaga yun yung gusto ko. Akala ko yun lang. Ito na pala yung gusto ko ngayon. So, paano ko po i-incorporate? Kasi dati, yung pinanalangin ko po na career at position, binigay po sa akin yun kasi pinagtrabahuhan ko rin naman po siya. So, para po ba mag-gain ko po itong pinapanalangin ko po na bagong career or skill, kailangan din po ba na pag-aralan ko rin po siya, gamitin ko po yung mga talent na binigay ko po sa akin ng Diyos. Tsaka paano ko malalaman po na, okay, it's time na para mag-switch na ako ng career kasi sinasabi sa akin ng Diyos na it's time na. Ganito yan, kapatid, no? Una sa lahat, ugali muna ng Diyos ang pag-usapan natin tungkol dyan sa inihiling mo. Ang Diyos maintindihin, maunawain. Naunawaan niya nung una, pinagtagumpay ka ng Panginoon dahil kahilingan mo yan eh. Kaya nga lang kasi ang tanong mo dito, paano ngayon nagbago na isip ko? Kung ako ang tao, naiintindihan kita. Di tutulungan kita kung ako kaibigan mo. Ba, magkaibigan tayo, best friend. Doon nagbago na isip ko eh. 'Di ba ang response lagi ng mataling na kaibigan sige gantong gawin natin, no. Naunawaan ka ng kaibigan mo, hindi ka judge. 'Di ba yung tunay na kaibigan hindi kanya ginajudge? Na ba't kasi bago-bago ka ng isip, 'di ba ganoon yung mga kaaway eh. Pero yung kaibigan iba ang sasabihin sa iyo, ganito gawin natin moving forward. Tingnan mo kung meron kang ganung kaibigan na naiintindihan ka, gaano pa kaya ang Diyos? Siyempre maunawaan ka rin niya. Ang gawin mo lang naman kasi kapatid, hilingin mo lang sa Diyos eh. Sabi mo, Panginoon, nagbago na ho isip ko eh. Gusto ko ng ganun, di na ako masaya. Dapat panampalatayanan mo na naiintindihan ka ng Diyos. Ngayon, ito yung plano. Pag hiningi mo sa Panginoon yan, dapat i-consider mo rin yung time. Hindi agad-agad. So hilingin mo, Panginoon, gusto ko po magbago ng career. Aantayin ko po yung sign. Hingi ka ng sign sa Panginoon. Na, Lord, nananampalataya ako kahit na nagbago ang isip ko, susuportahan mo ako at sinusuportahan mo ako. Kasi ano ang basihan mo ron? Ephesians 1:6, may favor ang Diyos sa'yo. Tapos, pag gano'n ang pananampalataya mo, tayuan mo ng pananampalataya. Focus ka doon sa pananampalataya mo na aayusin ng Diyos yan. O kaya, kapatid, mapapayo ko lang sa'yo, hingin mo sa Diyos yan, mangyayari yan, pero mag-antay ka rin kahit paano, antayin mo rin ang Panginoon. So, yun lang ang masasagot natin doon. Salamat po. Ewan ko kung nasagot ko. Ewan ko kung nasasagot ba kita, kapatid? Baka meron kang tanong na hindi ko naiintindihan pa. Siguro sa palagay ko po, kailangan ko lang po talaga maghintay tsaka pag-aralan pa po.